Hanggang ngayon, kahit di nagkampiyon ng Strong Group, patuloy pa rin ang pagbubusisi ng mga tao kung bakit kaya si CMAC may kahina-hinalang kinikilos laban sa Chinese Taipei. Alam nyo ba, nung nalaman nga ng William Jones Cup organizers na may ganitong issue, posible nga nakasuhan si CMAC at mababaliwala ang panalong ito ng Strong. Isa pa, sa nakakapagtaka ay ang post na to ni RJ Abarientos na parang may pinapatamaan talaga. Klarong-klaro kung sino to. Tila mabigat daw kasi ang kwan ni CMAC, kaya biglang humina. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Salamat nga pala sa lahat ng nag-follow sa ating bagong TikTok account. Sa mga hindi pa nakapag-follow, baka naman. Kapansin-pansin nga naman itong biglang paghina ni CMAC na ibang-iba doon sa usual ng nilalaro sa PBA nung nasa San Miguel pa siya. Literal talaga na binuhat niya ang San Miguel. Pero ngayon, naging ganito nilang bigla si CMAC. Bakit kaya? Nag-acting-actingan lang ba si CMAC? Ayon sa kanyang Twitter post, sabi niya hindi ba pwedeng off night lang? May mga pagkakataon daw talaga na mahina ang pulso niya. Pinagtataka naman ng mga tao, bakit ngayon pa humina ang pulso na sakto pa na pinaka-importanting game? May nagkaka-off night ba? Kapag finals ng laban na kung saan tumataas lahat ng adrenaline, hindi rin naman siya kinakabahan kasi parang imposible naman yun. Parang hindi ka naman dapat kabahan kung Chinese Taipei lang kaharap nyo. Pansin ko nga ngayon medyo mahina-hina ang mga nakakalaban nila kumpara last year. Eto pa ha, ang mga teammates pa ni CMAC sa Strong hindi masaya nung sa kanya binigay ang MVP honors kasi kakaunti lang naman daw ang ambag, hindi pa mga importanteng baskets ang tinitira niya. Ibig sabihin, pati mga teammates niya may napansin sa kanya. Isa dito si RJ Abarientos ang magpapatunay kasi nag-post siya nito right after ng laban. Parang may inilagay pang araw kasi ang bigat at agad namang sinang-ayunan nito nung nakararami. Nung nalaman ito ng organizer sa William Jones Cup, agad daw nila itong paimbestigahan kasama ang lahat ng Chinese Taipei coaching staff, pati ang management mismo paimbestigahan at syempre si CMAC at ang ibang namamahala dun sa likuran. Kapag napatunayan na may ginawang panghihimas ang mga singkit kay CMAC, lahat sila ibaban sa paligsahan, pati si CMAC hindi na pwedeng kuning import sa lahat ng international competitions. Depende kung magsumbong itong mga organizer sa FIBA. Hindi lang yan, pwede pa silang kasuhan sa ginawa nila kasi sa pagkakaalam ko, pagdating sa sports ang game fixing ang pinakamalaking kasalanan na pwedeng magawa ng isang grupo or individual. Madalas nating marinig yan sa mga local basketball. At ngayon, kahit sa labas meron din pala. Tapos yung referees parang may pinapaboran din. Sabi na lang ni CMAC sa lahat ng nag-aakusa sa kanya, bahala daw tayo kasi hindi naman daw totoo. Hindi daw yan mapapatunayan. Pinahayag pa niya na lagi siyang handa para i-represent ang bansa. Pero mga Pinoy din palang magpapadismaya sa kanya. Kung kaya't ayaw na rin niya. Sabi ng ilang netizens lalo na dun sa mga nanood ng laban, wala naman daw aamin kung nasa public kasi nakakahiya daw yun. Buti na lang din daw hindi siya kinuha sa gilas kasi baka mapurnada ang panalo. Kung tinatanong niyo ko anong take ko sa bagay nito, para sa akin, medyo totoo nga yung sinasabi ng ilan. Parang wala naman kasing professional player na umuuga kapag last games na. Medyo kahina-hinala lang kasi Chinese Taipei lang naman ang kalaban. Bakit kailangan pa mag-overtime kung kayang-kaya namang tapusin? Tsaka si CMAC pa talaga? Salamat sa pagre-represent mo sa bayan, CMAC. Sana wala nang mga ganito sa susunod kasi marami na ang nakakahalata. Anong take nyo dito?